In this video, update muna tayo sa mga kaganapan sa market. Bitcoin nakabalik ulit sa 97,000. Ang itinuturing na dahilan ay patuloy na inflow ng Bitcoin spot ETF from BlackRock. World Liberty Financial posibleng magpa-airdrop ng USD1 sa mga WLFI holders. Nagkaroon daw ng botohan dito at pabor ang marami. At Bitwise nag-apply ng spot ETF para sa NEAR protocol. Good news para sa mga holders ng NEAR. Alamin natin ang mga detalye dito at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Pinakabagong balita, ang BlackRock iShares Bitcoin Trust, IBIT, naglag ng ika-15 na sunod-sunod na araw ng net inflows noong May 6. Ayon sa Hold 15 Capital data, may dumagdag pang 280 BTC o humigit kumulang $36 million. Kaya ang kabuuang capital ng BlackRock mula April 9 ay nasa $4.7 billion. ETF Store President Nate Geraci nag-tweet na halos $5 billion na ang naipon ng IBIT at binanggit na may mga naysayer noon na nagsabing imposibleng umabot sa ganyang halaga ang lahat ng spot Bitcoin ETF sa unang taon. Sa linggong ito, tanging IBIT lang ang may net inflows. Ang Farsight Investors nag-ulat na mula May 1, lahat ng iba pang spot funds ay zero ang outflow. At ang Bloomberg ETF analyst na si Eric Balchunas ay nagsasabing magandang indikasyon ito para sa pangmatagalan at dagdag pa niya, inspires confidence in our call that BTC ETF will have triple gold AUM in 3 to 5 years. Habang tumataas ang institutional na demand in a technical perspective, nasa resistance area ulit si Bitcoin. Umabot sa 97,500 sa early session ng May 7 ngayong araw bago bumalik sa 96,000 price level. Ayon sa CoinGecko, angat pa rin ito ng 2.2% today. Possible tailwinds natin ay ang New Hampshire, naging unang US state na nagpasa ng strategic Bitcoin reserve legislation noong May 6. Sabi ng Satoshi Action Fund co-founder Dennis Porter, tumaas ang posibilidad na sumunod ang ibang state legislatures. Dagdag pa rito, ang Washington Post ay nag-ulat na may high-level US-China trade talks sa Switzerland ngayong Sabado at Linggo. Si Treasury Secretary Scott Bessent naman ay nag-post sa X, current tariffs and trade barriers are unsustainable but we don't want to decouple, what we want is fair trade. Ang easing ng geopolitical tension ay posibleng sumuporta sa risk-on sentiment. Sa ETF innovation side, Battle Shares nagsumite ng 4 na bagong filing noong May 6 kabilang ang isang product na long Bitcoin, short Ethereum na inilarawan ni Balchunas bilang posibleng magkaroon ng ticker na MAXI. Nilalabanan nito ang ibang mixed exposure funds na hinahabol ang parehong narrative ng Bitcoin versus Ethereum performance spread at Bitcoin versus gold. Lumipat tayo sa stablecoin development. World Liberty Financial, WLFI, na may ugnayan sa Trump family, nag-propose ng test airdrop sa kanilang US dollar peg stablecoin USD1 para sa mga early WLFI token holders. Ang proposal ay na-post noong May 6 sa governance forum. Layunin nito na i-validate ng live ang smart contract airdrop mechanism at magpasalamat sa mga unang sumuporta. Wala pang final figure sa halaga ng USD1 per wallet. Ibabase raw sa bilang ng eligible wallets at budget. May provision din silang isuspend o i-modify ang test anumang oras. Ang botohan ay magtatapos sa May 14. Sa ngayon, 2.6 billion token o 99.97% ang bumoboto ng yes laban sa 0.03% na no. Mula nang ilunsad ang platform noong September at matapos ang dalawang public token sales, naka-raise na ng $550 million mula sa 85,000 registered holders si WLFI. Kasabay nito, tumaas sa $230 billion ang global market cap ng US dollar denominated stablecoins noong April. Ayon sa Citigroup, 54% ang itinaas ng year over year. USDT at USDC hawak pa rin ang 90% ng share, subalit may hamon na dahil ang Abu Dhabi institutions ay nag-anunsyo noong April 28 ng Dirham Peg Stablecoin Initiative. At April 16, nag-float ang Russian Finance Ministry
ng idea na gumawa ng sarili nilang stablecoin matapos ma-freeze ng US authorities ang Garantex wallets at Tether exposure. Nagiging multipolar ang stablecoin landscape habang lumalaki ang non-USD options. Sa larangan ng altcoin ETF, Bitwise Asset Management nagsumite ng S1 registration statement May 6 kahapon para sa Bitwise NIR ETF. Magtatrack sa price ng spot token na NIR minus expenses. At ang Coinbase custody ang planong maging custodian. Ang fee naman, ticker at exchange listing hindi pa final. Kailangan pa ng 19B4 rule change filing para masimula ng SEC review. Kung maa-approve, sasama si NIR sa listahan ng pending spot application para sa Litecoin, Dogecoin, Solana, XRP, Cardano, Hedera, Polkadot, Chainlink, Avalanche, Aptos at Sui. Ang Bitwise may ipinending na rin sa Doge, Sol, XRP at meron ng approved spot Bitcoin at Ethereum ETF na nakapag-raise ng kabuuang $2.35 billion net inflow sa New York Stock Exchange ARCA. Sa ngayon, ang NIR token may $2.73 billion market cap at hanggang 100,000 TPS capability via Nightshade sharding, 265 active validators ayon sa NIR blocks. Matagal na itong binansagang potential Ethereum killer at kamakailan nag-pivot mula DeFi papuntang AI infrastructure at target ang pinakamalaking open source LLM network. Price action update din tayo kay Bitcoin dito sa daily. Actually halos walang pinagbago. Meron konting volatility nung mga nakaraang araw from almost 98,000 bumagsak sa 93,000, then nag-bounce ulit sa 96,000 price level as the time of recording. So ibig sabihin nagre-range pa rin si BTC sa area na ito. Wala pa ding significant retracement, patuloy na nakakabalik si BTC sa resistance area para patuloy na i-push yung price. So kung mare-reject man ito, yung area na posible niyang bisitahin ay 90,000 or 88,000 at posible siyang mag-bounce dyan and form a higher low. And then continue the uptrend momentum. Now, sa bearish case, kung ang mangyayaring retracement ay mas malalim sa inaasahan, low probability yon pero hindi ibig sabihin imposible. Depende kung may bigla ang mga unexpected events sa macro environment na mangyayari. Pero in this case, mas nangingibabaw ang bullish sentiment. Okay? So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.